Gagawa naman tayo ng kutsinta na merong gatas. Tara! Tinunaw ko lang dito yung kalahating tasa ng pulang asukal sa isa at kalahating tasa naman ng tubig. Ayan, at halu-haluin lang natin itong mabuti. At pagsamasamahin naman natin yung isang tasang harina at kalahating tasa naman ng gatas. Kahit anong brand pwede. Ilagay na natin yung ating tinunaw na asukal sa tubig. Ayan, at halu-haluin lang din natin itong mabuti hanggang sa wala na yung buo-buo. At hindi na rin pala ako dito gumamit ng pangkulay para sa pagkain dahil gusto ko yung natural na kulay lang. Pero kung meron kayo, pwede naman. Maglalagay na rin ako dito ng kalahating kutsaritang vanilya at kalahating kutsarita naman ng lihiya. Ito yung magsisilbing pangpakunat sa ating kutsinta. At ayan, naglagay na ako dito ng mantikilya sa ating mga molde. At pwede na natin ilagay yung ating mixture kanina. Ayan. Isinalang ko na to sa aking steamer sa loob ng 20 minuto. At makalipas ang 20 minuto, eto na yung ating kutsinta na merong gatas. Palamigin muna natin at kailangan natin ditong gumamit ng stick para madaling matanggal. Ayan, sa gilid. Ganyan lang kadali. At para naman sa ating yema, gagawa tayo. Pagsamasamahan lang natin yung tinunaw na 2 kutsarang mantikilya at maglalagay ako dito ng 1 lata naman ng gatas kondensada. Ayan, haluin lang natin hanggang ganito na siya kalapot. At ayan, pwede na. Tara, titikman na natin. Ayan, ito yung yema na ginawa ko, tapos yung tinustang sapal ng niyog. Ayan. Tikman natin. Sarap, tignan nyo yung ating kutsinta. Ayan. Masarap. Tapos, ang sarap din yung yema.